May utos po ang ating hepe ng pambansang pulisya na sa mga pulis, lalo na yung mga nakabababa yung kanilang mga ranggo, yung mga halimbawa mga corporal nakakababa daw ng dignidad at ng siyempre yung uniforme dapat nirerespeto, ginagawa mo lang tagapayo yung mga pulis ng mga VIP ay masama daw tingnan, masagwa. Oho. Kailangan daw ibalik ang dignidad ng PNP uniform. Kaya yan ipinag-utos ng ating PNP chief. Nasa linya po natin Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel, magandang umaga po. Hello. Morning po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo. Colonel, ano po ang nag-udyok? Bagamat na nababanggit na po natin, pero meron pa po bang mabigat itong tawag dito, utos sa mga pulis natin? Huwag kayong umaktong para kayong mga alalay ng mga VIP. Ganun po ba? Ganun ang dating, Colonel Ano po ba ang eksakto sinabi po ni PNP Chief tungkol dito? Tama po, Sir Melo. Siguro sa iba po siguro ay maliit na bagay po ito. Pero sa pananaw po ng ama po ng Philippine National Police ay ito pong mga gesture na nakikita po natin na ang mga pulis ay nagpapayong sa mga events, sa mga PNP senior officers at sa mga VIP ay pakiramdam niya ay ito ay nakakababa ng dignidad ng isang pulis, lalong-lalo na yung mga mabababang ranggo lamang. Ang sinasabi po niya ay hindi trabaho ng pulis na maging alalay, maging driver at maging bodyguard. At ito rin po yung offshoot ng mga naunang niyang pahayag na kaya ito yung dahilan kung bakit ni-recall din po niya yung mga nagsisecurity doon sa mga ilang mga personalities, lalo-lalo na doon sa mga private individuals, bagamat meron silang dati ng security. Ang dahil ang sinasabi nga niya ay ibalik natin yung dignidad ng ating uniforme. Hindi tayo tagapayong lamang ng sino man. Opo. At hindi tayo alalay lang o driver. Dapat ay ang pinagsisilbihan natin ay ang taong bayan na siya namang din nagpapasweldo sa atin. Opo. Paano po kung siya lang naman talaga ang kasama po? Halimbawa, yung kanyang ginugwardyano na eskortan babae o kaya nakatatanda na po, Colonel. Hindi pa rin pwede. Yes. Siguro, sir, there will be some exceptions sa mga sinasabi niyo po. But basically po, ang sinasabi niya ay dapat hindi. Kung ang VIP naman natin ay, at least yung protectives natin ay capable naman to carry their own umbrella. Dapat sila ang magbitbit nito. Kung ang trabaho natin ang may mag-provide ng security ay siguro mahirap na mga mag-security kung sakaling merong answer ay dala-dala mo yung payo. Yun lang naman, sir. Sabi nga natin, Sir Melo, siguro ito ay maliit, trivial ito na bagay. Pero sabi nga niya, pero kung ang makikita ng mga mamamayan natin na ikaw ay isang pulis na habang ang iyong binabantayan ay kaya namang magdala ng kanyang payong ay bakit kailangan pulis lalo't naka-uniforme? Opo. Dapat hindi ito nakikita. Opo. Ano po ba talaga ang job description ng pag tinawag mo na police escort? Ano po ang eksaktong mga trabaho po noon, Colonel? Basically, sir, ay dapat ay ikaw ang primary functions mo talaga ay siguraduhin na magiging secure at ligtas ang iyong binabantayan. And how come kung ikaw ay yun ang iyong primary functions ay ikaw ay taga-bitbit ng bag, ikaw ay driver, ikaw ay inuutosang mamalengke, ikaw ay ginagawang basically personal assistant, personal alalay. Hindi po yun trabaho kasi ang primary functions mo nga ay mag-secure. How come na ito ang nagiging trabaho? So ayaw niya po talaga yon. Paulit-ulit niyang sinasabi yon, paulit-ulit niyang reminders na dapat hindi ganito. Pulis tayo, respetuhin natin ang ating ranggo at sana yung mga mamamayan din ay makita na dignified yung ating mga pulis, naka-uniforme at hindi lamang ginagawang nagtatrabaho ng mga menial functions po. Tama po yun. Opo. Ilang oras po ba police escort to? Okay. Pag minsan yan, stay in pa doon sa mga bahay ng mga VIP po, Ilang oras po ba dapat pinagtatrabaho nila bilang police escort, Colonel? Supposedly, Sir Melo, kung ikaw ay naatasan o ang functions ay mag-serve as police security escorts po, ay dapat during official hours lang po yan. Na hindi, yun nga yung sinasabi ni General Marbil, sir, na
ang functions mo within doon sa official hours mo lamang. Bagamat may mga exemption dyan. Kung mataas talaga ang threat ng isang individual at kailangan po talagang nandyan siya 24 hours para magbantayan, ay po pwede naman po yan. But again, sabi nga yan, it should be limited sa providing po ng security, hindi sa ibang bagay po. Pulis ng bayan. Oo, hindi bodyguard, hindi driver, hindi alalay, hindi tagabuhat ng mga grocery, Colonel. Tama po, sir. Tama po. Yan po yung ulit-ulit na binabanggit po ng ating GPNP po. Hindi tagapayong. O yan, maliban nga kung kinakailangan naman depende sa pagkakataon na po. O Colonel, ilan na po yung mga na-recall po natin? Kasi nung huling balita namin, mga 373 na yung na-recall na mga police personnel from PSPG mula doon sa mga iba-ibang mga government at private sector protectees, Colonel? Tama po, sir. As of July po ay nasa 373 na po yung na-recall at na-download na po yan sa National Capital Region Police Office. At meron pa pong sumunod po dyan, sir. May mga mahigit 200, if I'm not mistaken po, na ni-recall na rin po. At sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng mga refresher course bago po sila uli i-download sa NCRPO po. Opo. So, meron pong mga natira doon sa mga ilan po ba dapat ang limit ng isang police escort para sa isang VIP na binibigyan po nito? Hindi na po natin na tinatawag na mga VIP yan na Sir Melo dahil yung connotation na entitled and privileged. So ang sinasabi lang natin dyan ay mga protectees na merong high threat, medium threat, or low threat. Depende po yan sa gagawin pong threat assessment po. Opo. At pag halimbawa na validate nyo naman o na-verify nyo na wala na, tapos na yung threat, recall na kaagad yun, Colonel. Opo, sir. Dapat yun ang sinasabi niya. Dapat merong evaluation at assessment again. Kung wala naman ng threat, ay dapat i-withdraw na po yun ang naibigay sa kanya. At yan naman po, Sir Melo, ay doon sa mga allowable na mabigyan po ng police security personnel po ay maximum of 2 lang po yan na PNP personnel. At kung talagang mataas po talaga at mataas yung level ng threat, ay po pwede naman pong magdagdag if ever. Depende po yan sa nagiging sitwasyon po. Hindi yung habang buhay yung protectee, may escort ito at kahit isang government official, wala na sa gobyerno, meron pa siyang escort, Colonel. Tama po, sir. Yan ang unang-una po niyang ginawa, Sir Melo, lalong-lalo na inuna po niya yung mga retired generals na sabi niya na dapat hindi. Sabi niya gano'n na assuming na dahil sa nature ng ating mga trabaho ay meron tayong perceived threat. Ay gusto niyang i-categorize na may perceived threat at may actual threat. Kung perceived lang yan at wala naman talagang katunayan based sa assessment, ay gusto pinull out niya na. Kaya ang una po talaga niyang pinull out ay yung mga matatagal na sa mga retired generals po. Okay. Salamat po, Colonel, sa paglilinaw. Magandang umaga po. Salamat po. Good morning. Good morning, sir. Magandang umaga po. Police Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police.